Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo dito kay Bryce Hernandez. Ito pong key witness mga kababayan. Yan po sa Senate investigation tungkol po sa fraudulent flood control projects ay pinayagan po nga umalis muna yan sa pangangalaga ng Senado. Kasi po nakakulong po sila dyan kasama si Alcantara, si Diskaya at yung isa pang engineer. So, pinayagan po siyang lumabas muna at umuwi para po kumuha ng ebidensya laban po dito kay Joel Villanueva at kay Jingoy Estrada. Okay. Ang bintang po kasi ni Bryce Hernandez. Etong si Estrada at Villanueva ay nabigyan po ng 30% na commission doon po sa kanilang mga alokasyon diyan sa mga proyekto para po sa Bulacan. Ito raw si Villanueva allegedly ay merong 600 million worth ng flood control projects noong 2023. At yun po ay nakita ng Blue Ribbon Committee na nakatago po doon sa unprogrammed funds. At ito namang sinabi ni Bryce Hernandez na 355 million flood control projects noong 2025 ay nakita po sa GAA. So mas madali po nakita yung kay Jingoy Estrada. So kay Villanueva, nung una, sabi hindi nakita pero wala rin po talagang lumalabas ang katotohanan. At nakita po na merong 600 million na nandun po sa unprogrammed funds. So ito po ay napatunayan na ni Bryce Hernandez pero mga kababayan, kinakailangan niyang patunayan na talagang tumanggap itong si Jingoy Estrada at si Joel Villanueva ng 30% na kickback o SOP o for the boys mula dun sa kanilang allocation. So, pinayagan siyang umalis, umuwi para kumuha ng ebidensya. Ayan po mga kababayan ang nangyari. At ito pa mga kababayan, siya po ay naimbitahan ng ICI. So siya po yung unang inimbitahan doon sa mga engineers po ng DPWH, siya po ay humarap po dito sa investigation, dito sa independent commission. Ayan nga po mga kababayan, Dito sa independent infrastructure, ito si former First District Engineer Bryce. Ayan po si Bryce Hernandez, mga kababayan, naglalakad din po. Ayan. At ang ginawa niya, isinoli niya itong magarang sasakyan. Grabe mga kababayan, GMC. Ayan So, voluntary niyang isinuko yung sasakyan na yan. So, ibig sabihin, nakikipag-cooperate na siya dito sa ICI, sa Independent Commission. At nakipagkamay siya doon sa isa sa miyembro ng ICI. At, sa tingin ko mga kababayan ay talagang nag-tell all na etong si Bryce Hernandez. Kaya yari po ang mga sangkot dito. Meron pa siyang isa actually dalawang sasakyan pa isusoli niya. Yung isang Ferrari at isa pang luxury car. Nakalimutan ko ano yung pangalan ng isang sasakyan. At ito mga kababayan, doon daw sa ICI ay marami pong revelasyon. Etong si Bryce Hernandez. Pakinggan muna natin itong balita mga kababayan. Ano ang sinabi ni Hernandez sa ICI? Anong mga detalye yan at mayroon bang mga bagong pangalan na binanggit? Corina, isang tell-all hearing ang nangyari sa pinakaunang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Ayan mga kababayan, tell-all na. Talaga sinabi niya na lahat. At ang balita ko meron pang mga ibang pangalan na naglutangan. O ICI, kasama si dismissed District Engineer Bryce Hernandez. Dito sa ICI building sa Taguig, isinurrender ni Hernandez ang kanyang GMC Denali na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Ayon kay ICI Chairperson Andy Reyes Jr., ginawa ni Hernandez ito out of good faith. Very cooperative si Bryce, Mr. Hernandez. Very relevant ang kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. Ayun. So tell all mga kababayan. Yung iba dyan kinakabahan na. Kinakabahan na iba dyan. Tell all na. Kumbaga wala na huli na kung makukulong siya, si Bryce Hernandez, di better na sabihin niya na lahat. Sabihin niya na, idamay niya na. Total, napag-utusan lang din naman siya.
at meron pang mas matataas na mga politiko na involved. So tell all na. Tama lang yung ginagawa ni Bryce Hernandez. And he continued to cooperate with us para talagang identify palalo yung iba pang mga sangkot. Tumangging sumagot si Hernandez sa tanong ng media kung bakit pinili niya mag-surrender ng luxury vehicle. Pero hindi lang ito yung tanging isusuko ni Hernandez dahil nakatakda pa siyang mag-surrender ng 2 pang luxury vehicle. Isang Ferrari worth 50 million pesos at isang Lamborghini worth 30 to 40 Okay, million yun pala yun. Isa pang Ferrari at isang Lamborghini. pesos sa estimate ng ICI. Mayroon din daw mga motorsiklong isusuko si Hernandez sa mga susunod na hearing. At matapos isuko sa ICI, i-open for auction ang mga surrendered vehicle. Kurina, halos araw-araw daw magkakaroon ng hearing ang ICI at kinumpirma ni ICI Special Advisor Benjamin Magalong na humarap na rin sa komisyon si ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan at parehong cooperative daw si Bonoan at Hernandez. Tumangging magbigay ng pangalan si Magalong pero may mga unexpected names na lumutang sa pagdinig ni Hernandez. Nako. So merong unexpected names na nabanggit. Sino kaya yun, no? Exciting to mga kababayan. Marami siyang nasabi-sabi ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. Marami umanong sensitibong impormasyon ang isiniwalat ni Hernandez kaya't ipapaubayan na lang daw niya ang pag-aanunsyo nito kay Chairman Andy Reyes Jr. At lahat ng pahayag ni Hernandez ngayong araw hindi pa naiisiwalat sa Kongreso kaya't mahalaga raw ang mga detalyeng ito dahil ngayon may mga panibagong lead ang ICI. Kurina. At ito yung iba pang pahayag ni Benjamin Magalong. Sabi niya, base sa aming pag-iimbestiga kay Bryce, very reliable ang kanyang testimony. At maging ako ay nagulat sa mga taong inamin niya na sangkot din. So meron pang ibang tao na sangkot din. Hindi natin sukat akalain na ang mga taong ito ay kasama sa anomalyang ito. Grabe. We gave him his choice. That's why sinabi niya na lahat at nakipag-cooperate sa amin. Let's wait na lang na mag-decide si chairman na ilahad sa publiko ang mga natuklasan namin. Nakakakulo ng dugo ang mga taong nalaman natin na kasama pa sa anomalyang ito. Grabe. So, nakakagalit daw nung nalaman nila na meron pang mga ibang pangalan na sangkot, na involved dito sa anomalya. At yung mga sinabi niya dito sa ICI, hindi pa po niya nababanggit dyan po sa Senado o kahit man sa House of Representatives. Kasi minsan, alam niyo sa totoo lang, si Bryce, ipit din eh. Kasi nag-iimbestiga, nandun yung tinuturo niya. So parang ang hirap nun eh. Ang hirap nun. Hindi ka talaga mag-tell all kapag ganon. Kasi sabi nga nung iba, etong si Villanueva at etong si Jingo Estrada, parang ano to hearing na dinidepensahan nila yung kanilang sarili. So mahirap yun. Mahirap talaga ng sitwasyon ni Bryce Hernandez kapag nandun siya sa Senado. Although fair naman talaga etong si Lacson. Pero talagang talagang mapapansin mo na nahihirapan siya. Hindi katulad dito sa ICI, talagang hindi mga politiko yung kaharap niya. Kumaga neutral, nasa neutral ground, so nag-tell all na siya. At hintayin natin mga kababayan kung isa sa publiko ng ICI yung mga pangalan na na-involve. Pero sa tingin ko, wag na muna eh. Tapusin muna yung investigasyon. Kasi kapag binanggit mo na, magdi-deny na yan eh. At kung ano-ano na sasabihin, tingnan nyo si Joel Villanueva. Mayat-maya nagpapaliwanag po. Mayat-maya may video. Mamayat-maya may paliwanag. So, mas maganda ayusin na muna. Basta ang sabi ni Magalong ay nakakakulo ng dugo. At hindi nila expected, hindi nila sukat akalain na yung mga taong yon ay kasama sa anomalyang flood control. Kaya, nako, grabe itong nangyaring ito. Ito po. Sabi ni Villanueva, tama na. Sawa na tayo sa paratang na walang pruweba. Ididemanda umano ni Senador Joel Villanueva ang lahat ng nagdadawit sa kanya sa flood control. Ayan mga kababayan. Skandal o flood control scandal. So magdidemanda si Joel Villanueva. Lahat ng nagtuturo sa kanya. Pwede naman, karapatan naman niya. Kaso mas maganda kasi depensahan mo na lang sarili mo. Kung talagang hindi ka involved, wala kang dapat ikatakot. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididemanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat.
Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. Ayan po, sabi ni Joel Villanueva. Ewan ko kung naniniwala pa kayo dito. Ito pa mga kababayan, nakakalungkot. O sabi ni Villanueva na ito raw mga chismis daw lang ito. Yung mga claims at photos na ipinresent ni Bryce Hernandez. Hindi raw yung totoo. At yun nga, yung screenshots ay madali lang daw yan i-fabricate. Sabi niya, nakakalungkot dahil yung chismis is trying to destroy me. My name, our family, our loved ones. May mga anak din ako at higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent. Milyong-milyong tao na rumerespeto sa aking pananampalataya. Ayun ang sabi ni Joel Villanueva. So, nalulungkot daw siya. Apektado na raw yung pangalan niya, pamilya niya, mga mahal niya sa buhay, pati yung JIL, yung simbahan, nadadamay daw. At yung mga milyong-milyong rumerespeto sa kanyang pananampalataya. Pero lahat yan pinagtawanan lang. Ayan mga kababayan, no? Oh, tingnan nyo po dito yung aking mouse, oh. Tingnan nyo. Halos lahat po mga kababayan, tinawanan lang itong si Joel Villanueva. Ayan, oh. Oh. Ilan yung 39,000 yung reactions. Sa 39,000, 36,000 yung natatawa lang. Yung pinagtatawanan lang itong si Joel Villanueva. Yung kanyang sinasabi, pinagtatawanan lang. Ayan, ayan, ang dami, 36,000, grabe. Grabe, 36,000. Yung natawa lang, pinagtatawanan si Joel Villanueva. Ayan, baka magalit na naman sa akin, JIL na ito. Pinapakita ko lang. Ayan, Ayan, 36,000. Pinagtatawanan lang yung sinabi ni Joel Villanueva. At yung the rest, sabihin na natin 3,000, okay daw at may nag-heart pa. Meron pang meron pa nagagalit, 300 plus. Meron pa naiiyak, 154, may nagulat na 137. So, ayan mga kababayan. At pinagtawanan lang yung pinagsasabi ni Senator Joel Villanueva. At yung kanina, pinakita natin, magdidemanda na daw siya doon sa mga naglilink sa kanya. Dapat ikaw bilang public figure, siguro pinakamaganda, depensahan mo na lang yung sarili mo. At kasi parang nakikita namin masyadong aligaga eh. 'Di ba? Mayat-maya, may sinasabi siya mayat-maya, nagpapaliwanag. Ay mo gayahin si Jinggoy. Si Jinggoy tahimik lang, nag-iingay lang doon sa Senado. Pag ganyan, 'di ba? Pag masyado kang defensive, naisip tuloy ng tao na na talagang involved ka. Relax lang. Kung talagang wala kang kasalanan, relax ka lang. Ipagpasa Diyos mo na lang, ipag-pray mo yung mga taong nagbibintang sa'yo kasi ayun yung tinuturo sa Bible di ba? Pero magdidemanda daw siya. Tama na raw, magdidemanda daw siya. Ewan ko, siguro ako kung sa akin mas maganda. Kung wala ka naman talagang kasalanan, wala kang dapat ikatakot, dapat didemanda mo sila, hayaan mo lang sila. Hindi ka naman masisira kung mali yung sinasabi. Di ba? Kung talagang hindi totoo, bakit ka matatakot? Hindi ka naman talaga masisira kung invento lang yung binibintang. Masisira ka kapag talagang napatunayan na involved ka. Pero sa ngayon, talagang madadamay. Yung kanyang simbahan, kanyang pamilya, talagang nakakalungkot talaga. Kasi kapag walang apoy, walang usok. 'Di ba? At ito pa matindi mga kababayan. Talagang tell all na itong si Bryce Hernandez. At meron pang ibang mga pangalan na inilabas dun sa ICI. So abang-abangan natin mga kababayan. Sino ba talaga? Sino-sino pa ang kasama na ibinulga ni Bryce Hernandez maliban dito kay Jinggoy at dito kay Joel Villanueva. So yun po nga abangan natin. At talagang sabi nga ni Magalong, nakakagalit, nakakakulong ng dugo. Dahil hindi mo ina-expect na yung mga tao na yon ay involved dito po sa flood control anomalies. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.